Kabanata 4111. Sinukat ng blonde na gangster sa harap si Harvey York bago siya bumuga ng usok. "Sino ka? Bakit ka nandito?" Malamig niyang tanong. "Nandito ka ba para bayaran ang iyong mga bayarin sa proteksyon?" "Ang pangalan ko ay Harvey York. I'm from the Zimmer Enterprise," magalang na sagot ni Harvey. "Narito ako para magtanong tungkol sa $30 milyong na utang." Harvey York. Ang Zimmer Enterprise. Ikaw ang live-in son-in-law. Malinaw na inihayag na ni Lillian Yates ang lahat tungkol kay Harvey kamakailan. Kung hindi malalaman ng mga gangster ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang live-in son-in-law. Ang blonde na gangster ay pumalakpak ng kanyang mga kamay. Di nagtagal, maraming tao ang dumagsa sa kalye na may mga bakal na paniki at tubo. Lumabas ang isang lalaking mukhang maamo na naglalaro ng isang string ng mga butil. Nakasuot siya ng mahabang damit. Mukha siyang iskolar na may kapansin-pansing pagpatay na layunin sa kanyang mga mata. Ito ang CEO ng Newgate Chamber of Commerce, ang tapat na disipulo ng Golden Sands ng Heaven Gate. Si Kellan Ruiz mismo. Matapos sukatin si Harvey, tumawa siya bago nagtanong, "Ikaw si Harvey?" Kumunot ang noo ni Harvey. "Tama iyan, kilala mo ba ako?" "Mabuti." Pinalakpak ni Kellan ang kanyang mga kamay bago siya humagalpak ng tawa. "Sinabi sa akin ng isang mabuting kaibigan na sinaktan siya ng isang live-in-in-law na si Harvey. Gusto niyang tumayo ako para sa kanya." "Isang mabuting kaibigan?" tanong ni Harvey. "Sino kaya iyon?" Kumumpas si Kellan bago tinuro ang likod ni Harvey. Dalawang pamilyar na figure ang nakita sa ikalawang palapag na balkonahe. Sila ay sina Weston at Gisela Miller. Isang dosenang mayayamang playboy at mayayamang babae ang nakatayo sa likuran nila, malamig na nakatingin kay Harvey. Nagpapakita sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw ang magagandang babae sa paligid ni Gisela na may balingkinitang mga binti. Kahit sa malayo, kitang-kita ang mga nakakainsulto nilang ekspresyon. Hindi nila sinasadya na makabangga si Harvey ngunit determinado silang mabawi ang reputasyon ni Weston. Kung hindi lang si Harvey ang sumulpot ng mag-isa, sinubukan sana nilang humanap ng pagkakataon para makapaghiganti sa kanya. Saglit na tinitigan ni Harvey ang magkapatid bago niya sinulyapan si Kellan. "Tinuruan ko lang ng leksyon si Weston noong sinubukan niyang asarin ang aking hipag. Nakakuha siya ng isang prominenteng figure na tulad mo para harapin ang mga walang kabuluhang bagay. Kasali ba kayo sa maraming bagay? O wala ka lang magawa?" Nagsalita si Harvey na may kalmadong tingin, isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Kellan. "Papahiramin ko lang sana si Weston ng ilan sa mga kapatid ko para turuan ka ng leksyon." "At saka anong nangyari? Dapat may death wish kang lumabas dito. Wala kang swerte." Nakakaawang ekspresyon ang ipinakita ni Kellan. "Sumuko ka na lang." Ang sabi, "Ako ang boss dito. Mukhang hindi angkop kung dadalhin ka namin dito." "Paano ito? Hanggat hindi ka lumalaban, babawiin lang namin ang isang braso mo. Pwede ka nang umalis pagkatapos nito. At kung tatutol ka, sisirain lang namin ang dalawa." Nakapikit si Kellan habang naglalakad palapit kay Harvey na may maamong ekspresyon sa mukha. "Mayroon ka bang anumang mga opinyon tungkol dito?" Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Kellan Ruiz bago niya inabot ang mukha para sampalan ang mukha ni Harvey York. "Tapikin." Agad na inagaw ni Harvey ang kamay ni Kellan sabay ngiti. "Sinisikap mo bang samantalahin ako, CEO Ruiz?" "Samantalahin?" Tinanggal ni Kellan ang kamay ni Harvey bago tumingin sa kanya nang nagtataka. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Harvey na lumaban pabalik. Sa panahon ngayon, nabubuhay ang malalakas. Ang kapangyarihan ay ang lahat. Mahina ka. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang mapakinabangan. Mali ba ako? Huwag mong sayangin ang iyong oras sa lalaking ito, CEO Ruiz. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Weston Miller mula sa ikalawang palapag. "Baliin mo lang ang paa niya. Gusto kong makita kung patuloy siyang magyayap-yap pagkatapos nito." Maliwanag, lubos na nagalit si Weston matapos siyang mapahiya ng regalo at kotse ni Harvey.
Siya ay anak ng chairman ng Deep Sky Corporation. Ang kanyang ama ay may bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga asset. Ngunit bilang isang mayamang tagapagmana na may napakalaking reputasyon, lubos pa rin siyang napahiya sa isang live-in-in-law. Ito ay hindi mapapatawad. Mapapahiya siyang manatili sa Golden Sands kung mananatiling hindi nasaktan si Harvey. Si Gisela Miller at ilang magagandang babae ay mapaglarong nakangiti nang makita nila ang tanawin. Lahat sila ay naghihintay para pagtawanan si Harvey. Kung ang kapangyarihan ang ibig sabihin ng lahat para sa iyo, pagkatapos ay natatakot ako na hindi ka katugma para sa akin. Sagot ni Harvey habang nakatingin kay Kellan with a stern expression. Oh, banta ba yan? Tinatakot mo ba ako sa sarili kong lugar? Napakatapang mo, bata. Nilalaro ni Kellan ang kanyang mga butil habang umiikot kay Harvey. Pagkatapos, tinapik-tapik niya ang sariling mukha bago sumandal sa harapan na may malabong ngiti. Saktan mo ako, ngayon na ang iyong pagkakataon. Gawin mo. Sabi nga, pag-isipan mong mabuti bago mo gawin. Kaya mo bang tiisin ang kahihinatnan? Oh, casual na tumango si Harvey. Pagkatapos, ibinaba ni Harvey ang likod ng palad niya pasulong. Sampal, dinig na dinig ang tunog ng pagbagsak ni Kellan sa lupa. Natigilan ang lahat. How dare he? Pumasok sa kanilang isipan ang kaisipan. Yan ang amo ng Newgate Chamber of Commerce. Ang disipulo ng Heaven's Gate. Maging ang pamilya Patel at ang pamilya John ay hindi maglalakas loob na hawakan siya. Paano nagkaroon ng ganoong katapangan ang isang live-in na manugang na tulad niya? Lahat ba tayo ay nananaginip dito? Ang mga magagandang babae sa ikalawang palapag ay tila matamlay. Likas nilang sinampal ang kanilang sarili sa mukha upang matiyak na hindi sila nananaginip. Nagkatinginan sina Weston at Gisela na walang imik. Narinig ninyong lahat dito. Gusto ni CEO Ruiz na hampasin ko siya. Ito siguro ang unang beses kung marinig na may nagtanong nito. Kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Harvey, na parang normal lang ang lahat, bastard ka. Natauhan ang blonde na gangster bago niya inindayog ang kanyang paniki, handang kumilos. Sampal. Pero bago pa man siya makagawa ay sinampal na siya ni Harvey sa kanyang mukha. Sampal, sampal, sampal. Isang dosenang tao sa paligid ni Harvey ang pinalipad sa isang iglap. Lahat sila ay umiiyak sa sakit sa lupa nang wala ng lakas na makatayo. Safe to say na napakabilis ni Harvey na kahit ang mata ay hindi makasabay. Kung sinasabing sinampal ni Harvey York si Kellan Ruiz sa lupa ay dahil sa nahuli siya. Pagkatapos, ang dosenang mga gangster na pinadala sa paglipad ay sapat na upang patunayan ang mga kakayahan ni Harvey. Labis na nabigla ang mayabang na si Weston at Gisela Miller nang magpakita sila ng lubos na hindi paniniwala sa kanilang mga mukha. Ganon ba siya kagaling makipaglaban? Paano ito posible? No wonder hindi siya natatakot na pumunta dito mag-isa. Siya ay medyo sanay, pagkatapos ng lahat. Nagkatinginan ang mga mayayamang tagapagmana matapos mapagtanto ang lakas ni Harvey. Matingkad na pula ang lahat ng mukha nila dahil doon. Kung tutusin, ang mga taong sinampal sa isang tabi ay hindi lamang mga ordinaryong mandirigma. Lahat sila ay mga mandirigma ng Newgate Chamber of Commerce. Pagkatapos na sanayin ni Kellan mismo, ang mga taong iyon ay makakalaban sa 10 tao ng mag-isa. Paano sila naging mahina? Hindi makapaniwala si Kellan sa nasaksihan lang ng kanyang mga mata. Nadapa siya sa lupa bago nagpakita ng walang pighil na galit nang maramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang mukha. Pagkatapos, malamig siyang tumitig bago naglabas ng kutsilyong militar habang sumusugod kay Harvey. Tapikin. Ang kutsilyo ay nagyelo sa himpapawid bago pa man ito makadikit sa anumang bagay. Hindi dahil sa nagpipigil si Kellan. Tuluyan nang napatigil siya ni Harvey sa braso. Sinasabi mo na isa kang disipulo ng Heaven's Gate. Hindi ka naman magaling. Kalmadong naglapat ng lakas si Harvey sa pagkakahawak niya, basagin. Kasabay ng tunog ng malakas na kaluskos, nabali ang pulso ni Kellan sa kalahati. Oh! Naririnig ang dumadagandong na sigaw ng sakit. Si Kellan ay lubos na nababalot ng pawis nang siya ay patuloy na nanginginig, halos sa punto ng pagbagsak sa lupa.
Ang magagandang babae na naghihintay ng magandang palabas ay nakaramdam ng pagkamanhid sa kanilang mga ulo, na parabang sila ay lubos na natakot sa walang awa na si Harvey. Hindi napigilan ni Gisela na takpan ang magandang mukha sa gulat sa mga mata. Napagtanto niya na si Weston ay lumalaban sa isang taong hindi niya kayang hamanin. May isa pang kamay. Ikaw ba mismo ang sisira nito? O hinihintay mo akong gawin ito para sa iyo? Tinabi ni Harvey si Kellan nang mahinahon itong magsalita. I'm the person in charge of the Newgate Chamber of Commerce, you bastard. Isa akong disipulo ng Heaven's Gate. Ako ang kanang kamay ng sangay ng organisasyon dito. Sinaktan mo ako at ang mga kapatid ko ngayon. Hinding-hindi ka pababayaan ng Heaven's Gate. Hinawakan ni Kellan ang nabali niyang kamay na may mapait na tingin nang bumulalas siya. Pagkatapos ng lahat, sa Golden Sands, ang kapangyarihan ng Heaven's Gate ay hindi bababa sa kapantay ng mga katulad ng pamilya Patel at ng pamilya John. Karaniwang nagsasalita, ang magagawa ni Kellan na i-de-escalate ang bawat sitwasyon, kahit na lumaban siya ng husto sa mga kilalang tao, hanggat dinala niya ang Heaven's Gate. Kaya naman binalak niyang gawin iyon kay Harvey, kalmadong humakbang si Harvey patungo kay Kellan. Bago iugoy ang likod ng kanyang palad pasulong sa ilalim ng tingin ng lahat. Sampal, isa pang matingkad na pulang marka ng palad ang makikita sa mukha ni Kellan, ang kanyang mukha ay namamaga na parang baboy, at ang kanyang ulo ay patuloy na umiikot. Pinunasan ni Harvey ng tisyo ang kanyang mga daliri bago malamig na sinabing, let's cut to the chase. Bibigyan kita ng pagkakataon na tawagan ang sinumang gusto mo. Ipakita mo sa akin ang iyong pinakamahusay na suporta. Gusto kong makita kung paano mo ako ibababa. Tawagan ko kung sinong gusto ko. Si Kellan Ruiz ay nasa bingit ng pag-ubo ng dugo matapos marinig ang mga salitang iyon. Siya ang kadalasang magsasabi ng mga ganyan bago yurekan ang mga tao. Ang tunay na nakaka-press kong pakiramdam. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga mesa. Napuno ng lubos na puot si Kellan, siya ang taong namamahala sa Newgate Chamber of Commerce, ngunit sa wakas ay nakilala niya ang kanyang kapareha. Nakaramdam siya ng matinding sama ng loob. Napahiya tuloy siya. May gusto siyang sabihin para maibalik ang kanyang pride. Pero alam niyang mas lalo siyang mapapahiya kapag nagpasya siyang gawin iyon. Mas lalo lang siyang bubugbugin. Maghintay ka lang, anak. Hindi ko kailangan ng Heaven's Gate para alagaan ka. Malamig na bulalas ni Kellan. Ang organisasyon ay may daan-daang kapatid at isang dosenang eksperto. Madali kanilang ilalabas. Nagsimulang tumawag si Kellan sa sandaling ito. Natural, handa siyang ipatawag ang buong organisasyon. Natauhan si Weston Miller. Napuno siya ng paghamak ng titigan niya si Harvey. Si Harvey ay isang medyo mahusay na manlalaban. Medyo matapang din siya. Ngunit sa panahon ngayon, hindi sapat ang kasanayan para magawa ng sinuman ang anumang gusto nila. Kapangyarihan, awtoridad, koneksyon, impluensya, at background ang ibig sabihin ng lahat. So what kung kaya niyang lumaban? So paano kung mabali niya ang kamay ni Kellan? Di niya alam kung kailan titigil. How dare he keep challenging the boss along with the people behind him? Malinaw na siya ay isang probonsyano lamang. So paano kung matalo niya ang isang dosenang tao? Matatalo kaya niya ang 100? Ano ang tungkol sa 1,000? Alam din ni Weston na may baril si Kellan. Kaya ba niyang umiwas sa bala? Anong biro? Natauhan din si Gisela Miller. Siya ay isang makaranasang babae, kung tutuusin. Siya ay natural na may medyo masigasig na mga mata. Pagkatapos niyang makipag-usap sa mga babaeng nakapaligid sa kanya, pinapakita niya ang mapaglarong tingin. Napakaraming tao ang hindi nakakaalam, na iniisip na sila ay magaling. Ngunit bawat isa sa kanila ay mamamatay ng kakilakilabot na kamatayan ng walang kabiguan. Tuluyan nang hindi pinansin ni Harvey si Kellan at ang iba pa habang naka-cross arms na nakatayo. Nandito siya para maningil ng utang. Kung walang tunay na pagsakop kay Kellan, hindi niya magagawa iyon. Vroom! Makalipas ang ilang minuto, biglang bumukas ang pintuan sa harapan.
12-dosenang malalakas na lalaki na nakasuot ang tumakbo sa loob na may hawak na mga bakal na tubo sa kanilang mga kamay. Buong kalye din ang dinagsa ng mga van. Mayroong halos 100 sa kanila. Halos 10 lalaki ang nasa bawat van. Ang mga lalaking ito ay may napakasungit na mukha na puno ng puot. Malinaw na nabuhay sila sa kanilang buong buhay sa gilid. Hindi sila umimik nang mabilis nilang buksan ang mga trunk ng mga van at hinablot ang kanilang mga bakal na tubo at pakwan na kutsilyo. Bawat isa sa kanila ay nagpatunog ng kanilang mga leeg na may mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. Agad na nagningning ang mga mata ni Gisela at ng iba pang kababaihan matapos makita ang tanawin. Gusto nilang makita ang mga walang prinsipyong tao tulad ni Harvey na madurog sa lupa. Sa kanilang mga mata, ang isang maliit na pritong tulad ni Harvey ay walang laban sa isang lalaking tulad ni Weston. Wala siyang karapatan. Kabanata 4115. Agad na nanimbalik ang lakas ng loob ni Kellan Ruiz matapos makita ang kanyang kabalyero. Naturally, ang mga taong iyon ay pawang mga mahuhusay na mandirigma mula sa organisasyon na karaniwang nakikipaglaban upang palawakin ang kanilang teritoryo. Walang sabi-sabing winagaway ni Kellan ang kanyang kamay. Ito ay medyo mabangis na tanawin. Pumunta ka, pilayan mo ang bastard na ito. Malamig niyang bulalas sabay turo kay Harvey York. Ako ang mananagot kapag namatay siya. Ang daang tao ay hindi nag-aksaya ng oras sa pagkaladkad ng kanilang mga bakal na tubo sa lupa habang sinisingil nila si Harvey. Napabuntong hininga si Harvey. Tatawagan na sana niya si Rachel Hardy o Trey Bierstadt para tumulong kung alam niyang gagawin itong mangyari. Pagkatapos ng lahat, ito ay medyo pilay para sa kanya upang harapin ang ilang maliliit na fries. Naawa si Harvey nang humakbang siya pasulong bago iniugoy ang likod ng palad niya pasulong. Sampal, pinalipad si Kellan bago ibinagsak ang 12-dosenang tao sa likod niya sa lupa. Maya-maya pa ay humagulgol na naman siya sa sakit sa lupa dahil sa nabali niyang kamay. Ang 12-dosenang mga tao ay natitisad sa paligid. Ang ilan ay sinubukang buhati ng mga tao sa kanilang paligid, ang iba ay galit na gumapang mula sa lupa. Walang balak magpigil si Harvey. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong bago sinipa ang bawat manlalaban sa lupa muli. Bastard ka! Matapos makitang sinampal ni Harvey ang mga tao sa paligid at binugbog si Kellan, humihingal ang iba pang mandirigma bago sila siningil pasulong na may galit na sigaw. Patayin siya! Agad nilang itinapat ang kanilang mga bakal na tubo patungo sa mukha ni Harvey. Ito ay isang lubhang dominanteng tanawin. Walang pag-aalinlangang lumingon si Harvey bago iwinagayway ang palad pasulong. 12-dosenang mga tao ang nakapaligid sa kanya, ngunit lahat sila ay wala sa kanyang paningin. Kung ang mga tao ay nakikipag-away sa tabi niya, hindi siya mapakali kahit magtaas ng isang daliri. Sampal, sampal, sampal. Bago pa man magkadikit ang mga tubo, ang mga mandirigma sa harap ay nakaramdam ng matinding pananakit sa kanilang mga mukha. Makikita lang nila ang kabuoang dilim ng lahat sila ay pinalipad. Nanginginig sa sakit ang kanilang mga katawan nang bumagsak sila sa lupa. Hindi nila kayang mag-ipon ng lakas para tumayo. Mabilis si Harvey. Matapos sampalan ang ilang mga tao, casual niyang kinuha ang isang bakal na tubo bago ito inihampas. Bam, bam, bam. Bumagsak sa lupa ang mga mandirigma habang sumisigaw sa sakit matapos tamaan ang kanilang mga ulo. Nais nilang gamitin na lang ni Harvey ang kanyang palad. Ito ay napakasakit upang matiis, pagkatapos ng lahat. Matapos harapin ang mga tao sa harapan, iniswipe ni Harvey ang kanyang binti sa lupa. 100 tubo sa lupa ang agad na lumipad palabas. 1 pang dosenang mandirigma ang natamaan sa mga tuhod, na naging dahilan upang manginig sila sa lupa habang yakap-yakap ang kanilang mga binti. Anong mabangis at mapagpasyang welga. Sa isang iglap lang, ang daang tao na tinawag ni Kellan para sa reinforcement ay naahit sa kalahati. Ngunit si Harvey ay tila kalmado pa rin tungkol dito, na parang hindi niya ginalaw ang isang daliri. Si Kellan ay dalubhasa rin sa martial arts. Matagal na niyang pinapakasawa ang kanyang sarili sa kanyang mga luho,
dahilan na siya ay naging lubhang kalaw-angin. Ngunit naniniwala pa rin siya na mayroon siyang husay at matalas na mata dahil siya ay mula sa Heaven's Gate. Ang sabi, hindi pa rin niya masabi kung saan nanggaling si Harvey. Karaniwang nagsasalita, ang isang taong makapangyarihang ito ay maaaring mula sa isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts o isang pamilya ng mga martial artist. Ang mga taong iyon ay karaniwang may pattern sa kanilang pakikipaglaban. Pero hindi si Harvey. Sa mga mata ni Kellan, si Harvey ay kumikislap na parang baliw. Ngunit siya ay napakabilis. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Kellan Ruiz. Ang bilis ay ang tanging paraan sa mahabang tagumpay. Napakabilis na ba ng lalaking ito para baliwalain ang bawat prinsipyo at panuntunan ng martial arts? Imposible yan. Napakabata niya. Imposibleng magkaroon na siya ng ganoong klase ng kaalaman. Ang mga taong nakamit ang gawaing ito ay pawang mga Diyos ng digmaan. At ang mga Diyos ng digmaan sa bansa H ay hindi rin ito bata. Saglit na nag-isip si Kellan bago naisip na si Harvey York ay malamang na isang King of Arms at iyon ay mahirap para sa kanya na harapin. Palihim niyang inilabas ang kanyang telepono, at naisip ang tumawag para sa karagdagang reinforcement. Kung siya ay talagang isang hari ng sandata, ang mga taong ito ay walang magagawa. Si Weston Miller at ang dosenang iba ay lubos na nabigla nang makita nila ang tanawin. Sa isip-isip nila, si Harvey ay dapat na pinaligiran at binugbog hanggang sa maging isang pulpol, kahit na hindi siya namatay. Walang sinumang inaasahan na talagang ganito kahanga si Harvey. Nakipag-ugnayan na siya sa halos kalahati ng mga manlalaban dito ng kaunting pagsisikap. Nakakatakot lang ito. Paano nangyari ito? Paano? Bulong ni Gisela Miller sa sarili. Sa kanyang mga mata, dapat ay nadurog na si Harvey sa ilalim ng kanyang mga paa. Dapat ay pinagsisihan niya ang desisyon niyang lumaban kay Weston sa puntong ito. Dapat ay humingi siya ng tawad sa kanyang kapatid. Ngunit napagtanto ni Gisela na siya ay mali. Ang live-in-law, sa kanyang mga mata, ay mas malakas kaysa sa naisip niya. Hindi niya matanggap ang katotohanan na ang mayayamang tagapagmana ay patuloy na binubugbog at hindi ginagalang ng isang lalaking tulad nito. Gusto mo bang ituloy? Bahagyang ngumiti si Harvey habang nakatingin sa matamlay na ekspresyon ni Kellan. Tuloy-tuloy tayo hanggang sa mabali mo ang kabilang braso mo. Binibigyan kita ng pagkakataong pumili dito. Naningkit ang mga mata ni Kellan. Hindi niya akalain na ang linya niya ay gagamitin laban sa kanya sa pagkakataong ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa walang pigil na galit. Pumunta ka, kayong lahat. 12 ng mga mandirigma na may mga bakal na tubo ang sumugod. Bam! Hindi mapakali si Harvey na umiwas. Agad niyang ibinaba ang kanyang paa, ipinadala ang pinakaharap na manlalaban na lumilipad. Ang buong lugar ay naging magulo. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin. Walang nag-isip na 12 ng mga manlalaban ay walang laban kay Harvey. Matapos makita ang kalmado at nakaka-relax na hitsura ni Harvey, ang mga mata ni Weston at Gisela ay galit na galit. Gusto nilang ilabas si Harvey para makasama si Cynthia Zimmer para makaakyat sila sa hanay ng pamilyang Jean. Ngunit si Harvey ay naging kanilang pinakamalaking hadlang. Nakaramdam ng pagkatamad si Weston nang may pumasok sa isip niya. Hindi ko ito matatanggap. Anak ako ng chairman ng Deep Sky Corporation. Mas magaling ako sa live-in-law. Sampal. Sinampal ni Harvey ang ilang manlalaban sa lupa na halos hindi na makatayo muli. Then, he hooked his finger in front of Kellan while showing a horrible expression. Tapos ka na bang mag-isip? Bastard ka. Manatili ka sa kanya. Kinagat ni Kellan ang kanyang mga ngipin. Ayaw niyang sumuko sa mga sandaling ito. Wala siyang choice kundi mag-utos. May mga 30 manlalaban na lamang ang natitira, na nakatingin sa isa't isa bago umabanti habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Kalmadong humakbang pasulong si Harvey York bago itinapat ang kanyang palad sa mga manlalaban na umaarangkada sa kanya. Ang mga sampal ay hindi kasing lakas ng mga sipa, ngunit ang mga tao ay pinalilipad pa rin sa buong lugar.
Ang mga hiyawan ng sakit ay naririnig kung saan-saan. Sa isang kisap mata, madaling napigilan ni Harvey ang mga natitirang mandirigma. Tambak-tambak na mga katawan ang nakalatag sa likuran niya. Nang sa wakas ay sinampal ni Harvey ang huling manlalaban sa lupa, walang ibang naiwan na nakatayo. Ikanawit ni Harvey ang kanyang daliri sa harap ni Kellan Ruiz nang tumingin siya na para siyang kumagat ng mapait na apdo. Halika na, ipakita mo pa sa akin. Agad na sumuko si Kellan. Huwag kang lalapit, pumunta ka, lahat kayo. Napa-atres si Kellan habang walang tigil na nanginginig. Ang kanyang mga ekspresyon ay napuno lamang ng pagkabigla, sama ng loob, at lubos na kawalan ng kakayahan. Ito ay isang kahihiyan na ang kanyang mga mandirigma ay hindi na kayang protektahan siya. Ang ilan sa kanila ay nawalan ng kakayahan, ngunit mas marami sa kanila ang nawalan na lamang ng ganang lumaban. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay sobrang nakakatakot. Nagawa niyang sampalan ang napakaraming tao sa isang iglap. Dahil sa napagtanto ay lalong pumikit ang mga mata ni Kellan. Safe to say na kilala na niya sa wakas ang kanyang kapareha. Paanong hindi ko alam na ganito pala kalakas ang live-in-in-law dito? Tama na, tumawag para sa iyong suporta. Humakbang si Harvey sa harap ni Kellan bago tinapik ang mukha nito. Ikaw ang kanang kamay ng sangay ng Heaven's Gate dito, hindi ba? Dapat isang dosenang eksperto ang kasama mo, di ba? So, nasaan sila ngayon? Sa sobrang takot ni Kellan ay naging berde ang mukha niya. Kahit na kaya niyang lumaban, ang lakas ni Harvey ay talagang nakakatakot. Kinilig siya ng walang katapusan. Hindi siya maglalakas loob na lumaban. Ang mga mata ni Kellan ay patuloy na kumikibot habang si Harvey ay patuloy na tinatapik ang kanyang mukha. Muli siyang tumawag sa telepono habang nakakagat ng kanyang ngipin. Hindi nagtagal, dumating ang isang dosenang lalaking nakadamit. Lahat sila ay may hawak na bakal na paniki na may matuwid na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ng nasa harapan. Marami kaming kinuha sa iyo sa buong panahon, Kellan. Dahil may isang tao dito na nagdudulot ng gulo sa iyong lupain, sisiguraduhin naming aapakan siya. Hindi napigil ang magsalita ni Harvey bago niya sinampal ang mga tao. Magpatuloy, tinapik ni Harvey ang mukha ni Kellan, nanginginig si Kellan habang nag-dial ng isa pang numero. Dalawang matanda na nakasuot ng puting damit ang nagpakita. Ano, Kellan, tinanggap mo kami dito, ngunit kakailanganin ka naming pagbayarin ng dagdag sa tuwing hihilingin mo sa amin na lumaban. Kami, bago pa man matapos magsalita ang mga matatanda ay sinampal na sila ni Harvey sa isang tabi. Ang iyong mga eksperto ay medyo mahina, CEO Ruiz. Bakit hindi mo tawagin ang timer ng sanga ng Heaven's Gate sa halip? Baka kaya mo akong ibagsak sa ganoong paraan. Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang ilang wet wipes habang nagpapakita ng sobrang kalmadong ekspresyon. Hindi nakakatulong si Kellan ngunit kinusot ang kanyang mga mata matapos marinig ang mga katagang iyon. Natigilan si Gisela Miller at ang iba pang magagandang babae. Sila ay ganap na nawasak. Ang ekspertong hinahangaan nila ay wala sa harap ni Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Hindi man lang alam ni Weston Miller kung ano ang mararamdaman sa sandaling ito. Binalak niyang gamitin ang lakas ni Kellan Ruiz para tapakan ng buo ang live-in-in-law na nagnakaw ng kanyang babae. Hindi lamang nabigo ang planong iyon, kundi lubos ding napahiya si Kellan. Anak ako ng chairman ng Deep Sky Corporation. Paano naging ganito? Sumagi sa isip niya ang sama ng loob habang nagngangalit ang mga ngipin. E paano kung makalaban ka? Sa tingin mo kaya mong harapin ang $1 bilyong na korporasyon sa pamamagitan lamang ng pakikipaglaban? Hindi mahalaga kung kaya mong lumaban. Hindi ka mananalo laban sa isang mapahamak na baril. Napilipit ang bituka ni Weston habang sinusubukan niyang aliwin ang sarili. Napuno ng paghanga at paggalang ang mga babae sa paligid nang tumingin sila kay Harvey York. Naramdaman ni Weston ang kanyang puso, na ganap na durog sa kanya. Hindi, imposible ito.
Bulong niya sa sarili, tinapakan ni Harvey ang mukha ni Kellan sa harap ng pasukan. Tawagan mo kung sino. Kunin ang lahat mula sa sangay ng Heaven's Gate dito. Kung hindi mo kaya, dalhin mo ang iyong mga tao kung saan sila nanggaling. Bilasan mo, Sir York. Hindi talaga ako makakakuha ng iba. Napaluha si Kellan, siya ay isang disipulo ng Heaven's Gate, ngunit siya ay isang tao lamang na nakakabuti ng kaunti sa pagtatapos ng araw. Wala siyang karapatang tumawag ng mga tao mula sa kanyang sangay, lalo pa ang mga mandirigma mula sa punong tanggapan. Kung talagang tumawag siya, patay na siya. Sa puntong ito, ligtas na sabihin na nakuha na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ang mga natitirang tao sa kanyang pagtatapon ay mga walang kwentang gangster lamang. Walang saysay na dalhin sila dito. Mas pinalakas ni Harvey ang kanyang paa. Iyon lang ang magagawa ng Newgate Chamber of Commerce. Iyon lang ang kapangyarihan mo. Malamig niyang bulalas. Dini-disappoint mo ako. Ibinababa mo ngayon ang karangalan ng Heaven's Gate. Isang mapait na tingin ang ipinakita ni Harvey. Bakit hindi mo tawagin ang iyong Timon sa halip? Narinig ko na siya mismo ay isang Diyos ng digmaan. Dalhin mo siya dito para ibaba ako. Ang mga salita ni Harvey ay ganap na napakalaki. Napaluha si Kellan, siya ay isang dominanteng tao na niyuyurikan ang maraming tao. Ngunit palagi siyang hindi iginagalang sa pagkakataong ito. Wala na siyang lakas ng loob na kontrolin pa ang kanyang organisasyon. Kung magkalat ang balita tungkol sa sitwasyon, ang kanyang mga ninuno ay huhukayin at susunugin hanggang sa malutong. Nakakahiya lang ito. Hindi kinaya ni Kellan ang pressure. Gumapang siya sa lupa bago lumuhod sa harap ni Harvey. Sir York, nagkamali ako. I'm sorry. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mukha ni Kellan, kung kaya niyang ibalik ang panahon, hindi na siya maglalakas loob na labanan si Harvey. I swear, hindi na kita hahamanin muli mula ngayon. Please be the better man and let me go. Isa lang akong wala na tao. Walang kwenta para harapin mo ako. Ibabalik ko ang pera. Ibibigay ko agad. 12:00 ng tanghali, sa loob ng opisina ng CEO ng Newgate Chamber of Commerce. Naka-cross-legged si Harvey York sa kanyang upuan. Kalmado siyang humigop ng tsaa habang nakatingin sa paligid niya. Si Kellan Ruiz noon ay medyo masarap na tao. Ang lugar ay medyo old school, ngunit ito rin ay tila napakamarangyang. Ito ay tila walang lasa sa lahat. Nasa harap ni Harvey ang ilang magagandang sekretarya ng organisasyon, at pinagtitimplahan siya ng tsaa habang panay ang pagpaypay sa kanya. Kung hindi tumanggi si Harvey, minasahe na nila siya noon. Tutal nakita naman nilang lahat ang nangyari sa labas. Napuno sila ng pang-aalipusta at pangungutya nang una nilang makita si Harvey, ngunit matapos makita si Kellan na humingi ng awa habang ang kanyang mukha ay tinatapakan. Laking gulat nila, tanging walang katapusang paghanga at paggalang ang makikita sa kanilang mga mata. Kung tatanungin ni Harvey, willing silang maghubad on the spot. Nakakahiya na hindi siya interesado sa kanila. Nagtataka siyang tumingin sa salamin sa gitna ng bulwagan. Malamang antik ang salamin. Nababagay din ito sa silid na medyo maganda. Iyon ay, nakita ni Harvey ang isang pahiwatig ng masamang enerhiya na tumagos mula sa salamin. Ito ay malamang na hinukay mula sa ilang napakalaking libingan. Safe to say na si Kellan ay isang matapang na lalaki na magsabit ng ganito sa kwarto. Sa sandaling ito, tumakbo si Kellan papasok habang pinupunasan niya ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang mukha. Sir York, si Weston Miller at ang iba pa ay tumakas habang kami ay nakikipaglaban. Tahimik niyang bulalas, pero huwag kang mag-alala, babalikan namin sila kaagad. Pagkatapos ng lahat, si Weston ang nagsimula ng buong pangyayari. Kung hindi makapagbigay ng patas na pahayag si Kellan kay Harvey, anumang segundo ay mapilayan siya. Higit sa lahat, napuno siya ng galit nang maisip niya si Weston. Anong biro? Madali daw akong makitungo sa isang live-in-in-law. Tapos anong nangyari? Muntik na akong mapatay. Kalimutan mo na. Ako na mismo ang haharap dito. Sandaling inisip ni Harvey ang sitwasyon bago nagpasyang huwag isali si Kellan.
Pagkatapos ng lahat, sinusuportahan ng Deep Sky Corporation si Weston sa kanyang likuran. Medyo marami din siyang koneksyon sa Golden Sands. Mas maraming problema ang lalabas kung hindi kayang harapin ni Kellan ang lahat ng problema ng sabay-sabay. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, mas mabuti kung si Harvey na mismo ang haharap sa bagay na iyon. Siyempre, kailangan pa rin ng pagkakataon. Naiintindihan ko. Gusto mong manirahan sila sa iyo na takot. Napakatalino ng tao. Inilabas ni Kellan ang kanyang hinlalaki na may masamang tingin bago niya binawi ang utos na habulin si Weston pababa. Magiging mas mabuti ang mundo kung marami pang mga taong tulad mo ang umiiral. Humigop si Harvey ng kanyang tsaa para mapawi ang kanyang uhaw. Tama na ang usapan. Nasaan ang pera ko? Malamig niyang bulalas. Oo naman. Siyempre, magalang na yumuko si Kellan. Nasaan ang finance at legal teams? Huwag paghintayin si Sir York. Pumasok ang isang nakaistilong dalaga, na mapang-akit na iniabot ang isang piraso ng dokumento. Narito ang $300 milyong na tseke, Sir York. Ang utang ay ganap na nabayaran. Isa pang bagay, narito ang aming kontrata sa pamilyang Zimmer na mag-collaborate sa susunod na 5 taon. Pakitingnan mo, magalang na binuksan ni Kellan ang kontrata bago ito inilagay kay Harvey. Kabanata 4120. Ano ang ibig sabihin nito? Malamig na tanong ni Harvey York habang humihigop ng tsaa. Kasalanan namin kung bakit kailangan kong bayaran ang utang namin. Magalang na sagot ni Kellan Ruiz. Kaya gusto ka naming gantihan ng maayos. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa alinman sa mga ito. Hindi lang namin agad na bayaran lahat ng utang namin, but we'll also pay 3 projects ahead. Ito ang mga pondo para sa unang taon. Sana bigyan mo kami ng pagkakataon. Tapos, mayroon tayong mga medikal na supply at makinarya na kailangan natin. Ang Zimmer Enterprise ay nag-aalok ng mga bagay na iyon. Ang pamilyang Zimmer lang ang handang makipagtulungan sa amin sa Golden Sands. Inilabas ni Kellan ang isa pang $44 milyong na tseke bago ito inilagay kay Harvey. Sinamaan ng tingin ni Harvey si Kellan. Alam niyang hindi ganoon kadaling tao si Kellan, pero hindi man lang siya natakot. Kung tutusin, dudurugan lang niya agad siya kung maglalakas loob siyang gumawa ulit ng walang ingat. Sige, dadalhin ko ang tseke sa akin, ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa. Ang sabi, ang asawa ko ang magdedesisyon kung gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa iyo o hindi. Naiintindihan ko. Isang matingkad na ngiti ang ipinakita ni Kellan matapos tingnan ang mga kilos ni Harvey. Oo naman, kahit anong sabihin niya. Matapos mag-alinlangan sandali, inilabas ni Kellan ang isang kahon ng regalo bago ito magalang na inilagay sa harap ni Harvey. Narito ang isang maliit na regalo, Sir York. Dahil magkaibigan na tayo ngayon, naisip kong may ibibigay ako sa iyo bilang regalo sa pagpupulong. Mangyaring tanggapin ito. Maya-maya pa ay binuksan ni Kellan ang kahon. May isang maliit na relo na puno ng lahat ng uri ng alahas na nakatikip dito sa loob. Ang relo ay ang maalamat na Pont des Amoro na may presyo na $100,000. Isang relo ng babae. Casual na tanong ni Harvey. Hindi ko magagamit ito. Kailangan mong kunin ito, Sir York. Wala akong pakialam na sabihin ito sa iyo. Ngunit nakagawa na ako ng ilang paghuhukay upang malaman ang iyong pagkakakilanlan. Balita ko ikakasal ka ulit sa asawa mo pagkatapos mong bayaran ang utang. Isipin mo itong isang maliit na regalo mula sa akin. Kailangan mong itago ito. Kami ang may kasalanan noong una. Dapat ay nagpapakita kami ng aming paghingi ng tawad. Nasa bingit ng pagluhod si Kellan noon. Kung hindi mo ito kukunin, hindi kami makatutulog ng matiwasay sa gabi. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon. Nakiusap din ang mga sekretarya kay Harvey na itago ang regalo. Safe to say that Kellan was quite a character. Nagawa niyang sugpuin ang kanyang kakuhan at makuha ang mabuting panig ni Harvey. Noong una, minamaliit ni Harvey si Kellan, ngunit naiintindihan niya kung paano naging boss ng organisasyon ang lalaki. Tiyak na pinalayaw ni Kellan ang mga tao sa Heaven's Gate. Sige,
Itatago ko ito pagkatapos. Itinaas ni Harvey si Kellan bilang paggalang. May sasabihin ako sa'yo bilang kapalit, tinuro ni Harvey ang salamin. Wala akong pakialam kung saan mo ito nakuha. Ngunit iminumungkahi kong ibalik mo ito sa may-ari at maligo ng 3 buong araw. Kung hindi, mamamatay ka kaagad. Okay naman si Harvey sa pagtulong kay Kellan dahil napakagalang niya. Ang salamin ay dapat na hinukay mula sa dumi kamakailan lamang. Diretso rin itong itinuro sa kinauupuan ni Kellan, ang mga ordinaryong tao ay patay na noon para sa patuloy na pagharap sa masamang enerhiya na tulad nito.